Bantay Kalusugan. Ako po ang inyong host, Dr. Glenna Feo Chulay. At ito ay special na edition, special episode ng Bantay Kalusugan. Since sineselebrate natin ang Medicine Week at magtatapos ito with the health and wellness. Kaya at dito sa atin ngayon, inimbitahan natin ang mga experts sa yoga at sa exercise. So, mga doktor din po ito, pero mga magagaling sa pag-exercise. So, andito sa atin ngayon si Dr. Cathy. Hello po, magandang hapon. Hindi po ako expert, pero nag-yoga po ako. Ayan. And si Dr. Box Gurinda. Magandang hapon po. So, sino pa babatiin nyo? Wala naman, asawa po. Hello, and my anak, that's it. Ayan, ikaw, sino babatiin mo? Ayan, aking pong asawa, aking anak, Rocky, I'm on, Okay, so, eto ngayon, papanoorin nyo kung ano ang mga exercises, pero bago yan, ay pag-usapan muna natin, may question muna ako. Ito bang mga exercises ay pwede sa may medical problem? Sige, Dr. Bob. Pwede naman po, kasi po, yung exercise po natin na i-present po ngayon ay pang beginners po talaga. So, pwede po sila para sa may high blood, may diabetes, even po pwede rin po sa may arthritis, kasi ito po ay simple lang po at madali pong gawin. Kapag merong medical problem, katulad na na-experience mo, Dr. Cathy, maganda pa talaga ang feeling na nag-exercise? Yes, kasi ako personally, I am diabetic, I am hypertensive din, and I have also some pains na nararamdaman na probably middle age na din. And it also helps po to alleviate the pain, to control ang aking blood sugar, and to control my my hypertension. So, I started po kasi siguro medyo late na, almost 5 to 6 years ago, and I lost a lot of weight po. From 78 kilos, now I'm down to 62 kilos. Wow! So, tapos na-control na rin po lahat ng mga parameters in my blood chem. I have a controlled blood sugar. I have a controlled lipids po. Yung mga cholesterol po, na-control na din po siya. And all the other parameters. So, maganda talaga na with your diet sa pagkain, sasabayan ng exercise. Malaking factor po talaga ang exercise. Pero may question, kapag daw ba, di ba nagpapalpitate kapag nag-exercise? Nakakatakot kasi. So, ito ba ay normal lang o okay lang ba talaga? Okay po. Pag kunwari po, tayo po nag-ehersisyo at nakaramdam na po ng palpitation o pananakit po sa dibdib o naninikip po ang ating dibdib, pwede po natin i-slow down muna o itigil na po muna yung exercise. Tapos pahinga po muna. Kung okay na po ang ating pakiramdam, pwede po natin gawin. So, even may medical problem, pwede po mag-exercise. All ages. So, it's not yet too late to start na mag-exercise po. Basta lamang kung may medical problem, consult your doctor and gawin niyo po ito ng dahan-dahan. Huwag niyong bibiglain yung inyong katawan. So, no need to in a hurry, pero ito ay kayang-kayang gawin. Kailan ang the best time to start? Hindi yung bukas, kasi bukas na lang ako mag-diet, bukas na lang ako mag-exercise. You could start it now. So, tuturuan natin sila kung paano ang pagtamang pag-exercise with our coach. Yes. Coach Doc. Okay po. So, masimple lang naman po ito kasi ang gamit na naman po natin ay ang bigat ng ating katawan at ito, kahit upuan lang po, simpleng upuan lang po. Okay po. So, ang gagawin po natin po ay 4 na ehersisyo at 10 repetitions po bawat exercise. At pwede po natin gawin po ito for at least 3 to 4 rounds po para po ma-challenge po natin katawan. So, Binit pa ba ng warm-up? Actually po, actually for total beginners po, ito na rin po actually para sa warm-up. Okay. It is. So, Sa ating pwede mga viewers, no, kailangan, ito na rin yung warm-up. Opo. Ito talaga yung basic na basic. Matutunan nyo lang to
ay effective na. Yes po. Ito yung pag tayo po ay mas lumakas na, magiging warm up nila lang itong gagawin ko na. Okay! Sige, dapat pala meron itong part 2 kapag yung advance. Tama. So, ito rin po. So, ano po, ano po ito? I-start na natin. Ay, okay po. Oh, good Sige luck po. sa ating brittle bone. Wala na tayo ng exercise. So, meron tayong dalawa nandito. Si Doc Box at si Gary. And then, kami ni Dr. Cathy nasa likod as a side view para mas makita nyo paano yung side na exercises. Okay, go! Okay Doc po. Box. Sige po. So, ito po, ating simple exercise po. Muna po natin gagawin ay titawag po natin double leg. Okay po. So, pag-expand po ang ating katawan para kung tayo mag-uunat lang. Okay? At next, i-force po natin ang ating kamay. Okay po. Gagawin po natin ito ng 10 beses. Okay? At yun, feel nyo po yung stretch po ng ating sa dibdib. Okay? So, like 3, 4, okay po. 5. Pag mga tayo po yung nag-ano po, mas i-stretch nyo pa kung kaya po. 6, 7, 8, 8. And strengthen po natin ating posture. 9, 10. Okay po. So, tayo po susunod po natin ay ang leg raise po. Sa kanan po muna tayo magsisimula. Okay po. So, itatasan po natin yung ating legs po. 1, 2. Kung hindi po kayang mabigat ang iyong paa, pwede po i-rest po yung paa sa may floor. 1, 3. Ano sa floor? Wala na po tayo. 6. 6. Okay. 7. May tumutunog na ng mga buto. 8. 9, 10. Okay, pagawin po natin sa kaliwa. 1, 2. So, ito po ay po. Pwede po ito sa mga may arthritis kasi hindi naman po ito masyadong mabigat. Okay, body weight lang po ginagamit natin para lang din po may stretch ang ating mga legs. 7, 8, 9, 10. Okay po. Next po natin po ay ang chair squats po. So, tayo po ay, kumbaga, upo lang at tatayo lang po. Okay? Alright, Sige po. So, okay. Kayang-kaya ko ng matatanda, no? Mga seniors dyan. Okay po. So, simulan na po natin. Okay. 1. Okay. Then, upo po tayo. Okay. Then, 2. Okay po. 3. 4. Okay po. Ito po ay, kumbaga, beginner's squat. Okay po. Hindi po kailangan pa ng masyadong malalim na squat. Pero, kaya po, meron pong sumusuporta. Buwan po sa akin. Kaya, hindi po siya ganun kahirap. Okay? Doc, should we press down on our thighs to help or not? Ay, sure. Ano po, mas comfortable po kayo na naipapress lang niyo pong thighs, pwede rin. Okay. So, maganda ito kasi parang hindi na puwersa yung ating mga legs, di ba? Yes. Lalo na sa may arthritis sa tuhod dyan, ay bagay na bagay ito. Okay po. So, may support ng silya. Opo. So, yung, ang ano po natin ngayon, ang next po, ay, bako isa na ako. Okay. So, ang last po natin po ay yung parang chair push-ups po. Or chair, or kung may wall po tayo. Okay po. So, po tayo. Okay. So, iinom po natin para po tayo, ito po yung parang super beginners na push-up. Kasi po, ang gagawin po natin, gagawin na lang po tayo. Kumbaga, hindi po yung buong katawan ang bubuhatin natin dito. Gano'n lang, kung ano rin kaya lang po natin, ito po ay magandang upper body exercise. Okay, so let's start. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So ito po yung magpapalakas sa ating upper body. Okay? Na hindi po may stress masyado. Okay? Okay po. So, pwede siguro kapag kaya talaga na mas malayo, no? Depende sa kaya nyo. Kung kaya nyo konti lang para wag ma-strain yung inyong back. So, wag pilitin kung hindi kaya, kung ano lang ang kaya. Ganun talaga pag nagsisimula. So, yun po. Then we will do that again. Okay, that circuit in, depende po sa paano ninyo. Kung 3 to 4 rounds, kung lang ganon, pwede natin ulitin.
Tapos, yun, pwede niyo po siyang gawin every other day para hindi po agad ma-strain ang muscles po ninyo. And eventually, kung nagiging simple na sa inyo to, hindi na kayo hinihingal o nahihirapan, you can do this as your warm-up. Okay. So, warm up. Ngayon naman, gagawin natin ang mga exercises na parang yoga. This is for stretching and balancing. So, sa mga hindi kaya mag-zumba at madaling mapagod, eto na ang ating gagawin. Andito sa atin si Dr. Cathy. So yun, ngayon ituturo ko sa inyo yung mga stretches na pwede natin gawin at home. Mabagal lang siya, so kaya-kaya to ng ating mga senior citizens. So, simulan natin sa pagtaas ng ating mga arms o mga braso. Ito ay 10 counts din. So, 1, ibababa ulit, 2, 3, sabayan po ng paghinga, 4, inhale, exhale ng mabagal, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay po. Ngayon, ang susunod naman natin ay pag-stretch ng ating mga shoulders at ating elbow. So, itataas po muna natin ang ating kanang braso. Ilalagay po yung kanang braso o iniligo po siya sa likod. At aabutin po, kung kakayanin, ng kabila namang braso ng ating kaliwang braso. Bilang lang po tayo ng hanggang 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. At taas ulit natin and then sa kabila po naman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ulitin po natin hanggang kahit 5 ulit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Isa pa po ulit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. At ang panghuli, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ngayon pa, ang susunod naman natin ay isa pa rin pong upper body na stretching. So, sa shoulders po ulit. So, punta lang po natin ang ating braso sa may kaluwang bahagi at stretch po. Bilang ulit tayo ng hanggang 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 5 po ulit. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Saka, pangatlo po. 1, 2, Magaling 3, itong exercise 4, na to sa mga may frozen shoulders. 7, 8, Yung masasakit yung mga 9, balikat. 10. Tama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ako yung may frozen shoulder din, pero nawawala po sa section ito. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tapos, susunod naman po is for our lower body. Ito po ay nagsusubok po ng ating balanse. Doon po sa mga hindi pa kayang bumalanse, pwede po tayong kumuha ng upuan. Humawak po muna, pwedeng tumuon muna. At tapos, itataas natin ang ating kanang
paa. Sa likod po, hawak lang po. So, 5 ulit po ulit at 10 bilang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mahirap po talaga sa simula. Makikata. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pangatlo na po ito. 1, 2, 3, okay na? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. And then, isa pa po. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. At ang panghuli, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nanginginig pa yung mga binti nyo na hindi pa kayo nakakabalanse, kumuha lamang ng silya. It's okay lang, ganun po talaga sa simula. So, hanggang sa malaunan, maayos nyo na rin yung balance nyo. Ang susunod naman nating exercise ay para sa ating upper body, ating pakitaas na pangatawan. Okay po, Sir Gary will, and I will demonstrate po yung overhead press po. So, tulad po na kanina, ginawa natin sa squat at deadlift, kailangan po meron po tayong mabigat po na hawakan. At simple lang po yung exercise na to, tatasan lang po natin siya sa ating po. So, we're gonna do this 5 times. Okay, sige, okay po. So, okay, start. 1, okay, 2, ito po ay maganda pag gusto po lumihit ang ating mga braso at mapalitan siya ng mga muscles. Okay? But also, strengthen po ating mga balikat at ang ating chest din po. Okay? Kasi po, ito po, meron po tayong binubuhat na bigat pataas. Okay? One more. Okay? Always do 8 reps. Okay. Mr. Gary Strong. Okay po. Okay. One more. Okay po. Yay! Good job! So, yun po yung tawag natin overhead press po na exercise. Pag wala mo kayong mga pang-weight sa bahay, pwede tayong gumamit ng mga empty bottles, yung plastic bottles. Lagyan nyo lamang ito ng mga tubig o di kaya ay lupa. So, kung may buhangin kayo dyan, ilagay nyo lamang at yun ang inyong bubuhatin. Kung wala pa rin, timba. Pwede rin. Kahit ano yan, lagyan nyo ng mga lupa, lagyan nyo ng bato, timbangin nyo lamang. So, siguro magsimula sa 2 kilos, 4 kilos, kung ano lang yung kaya nyo. Huwag nyo bibiglain ang inyong muscles kasi sasakit ang inyong mga muscles. Tsaka sa simula po talaga ay una, makakaranas kayong masasakit ang inyong mga kalamnan pagkatapos mag-exercise. Pero yun ay mawawala din kapag inulit mo siya. So, yun po. Okay, isa po, yun po, bukod po sa, kumbaga, yung ehersisyo na inisip natin ay cardio o yung pahihingalin, like mga takbo o jog, kailangan din po ng resistance po or yung may binubuhat po tayong mabigat. Okay po. So, ito po, ang nga po natin, isa po sa pinaka-basic po na exercise po para lumaki po. Hindi lang po lumaki mas natin, kundi lumakas po buong pangatawan natin ay ang deadlift po. Okay po. So, sabi po nga ni Doktora kanina, kuha po tayo ng kahit anong mabigat po sa inyo sa bahay. Pero yun nga po, dahan-dahan po muna. Start po muna with 2 kilos, 4 kilos. Gradual po ang pagdagdag po ng work. Okay, so ito po ang tawag natin deadlift. Okay po, so simulan po natin. So, tayo sa ating bubuhate. Okay po. Tapos po, abutin po natin siya. Okay po, na para po mag-squat, kailangan po nakabend ang ating tuhod po. Okay? At straight po natin ang ating back. Ito po ako. So, kailangan po naka-straight ang ating back. Okay po, at para po tayo mag-hinge o parang tayo po ay tatayo. Okay? Na may kasa kang buhay. Okay? So, gagawin po natin po for 5 reps. Okay po. Okay, let's start. 1. Okay. 2. 3. 4. 5.
ang ano po natin dito, kailangan po, yung gagamitin po natin, yung legs po, para po sa pagbubuhat po natin, wag po yung likod. Kasi po, syempre po, lalo kung tayo po yung mag-umpisa pa na po mag-exercise, baka po, magkaroon tayo ng back problem. So, so pag magde-deadlift po tayo, straight po ang back, at iano po ating legs, at ipupush po, parang magpupush yung ating butt. Right? Yan. Okay. So, yun po ang titawag natin deadlift. Yung pag nag-exercise kayo ng deadlift, tandaan, huwag ibebend ang likod ng paganon, kundi kailangan naka-squat. Okay? Kasi baka ma-injured ang back at kapag kayo ay, kahit sa bahay, kung meron kayong mga kukuning bagay, huwag kukuha ng bagay ng paganyan. Dapat, i-squat kayo bago nyo kuhanin anumang bagay upang makaiwas sa back pain. Nakita nyo na kung ano ang mga iba't ibang exercises mula sa stretching, warm-up, at yung medyo advanced na. Kapag gusto mong may lumiit na parte ng iyong katawan, matanggal yung taba dyan at mapalitan naman ng muscles. So, ano ang pakiramdam ng mga nag-exercise? Gusto pa. Pero maganda sa pakiramdam na nakapag-exercise ka dahil alam mo yung benefits na ibibigay sa iyo nito. Okay po. So yun po, maganda yung mga beneficial exercise. Yun nga po, hindi lang po yung para sa ating pangatawan at para din po sa ating mental health po. Okay? Kasi after natin pag-exercisyo, parang nandun yung masarap at magaan na pakiramdam. So, helps us feel good. Okay? So, mas handa tayo sa ating araw o anong gagawin natin sa buong araw. Yan, maganda rin kasi mag-exercise kasama ang iyong friends para meron kang kasama, nag-encourage kayo sa isa't isa. Pero kung wala rin naman, pwedeng mag-isa ka lang dyan sa bahay, pero magiging healthy ka pa rin. So, walang pinipiling lugar, walang pinipiling oras at edad ang exercise. Pwede itong gawin anytime, any place, at kung ano-ano pang any, with anybody. So, kapag po kayo pinawisan, huwag kayong matakot dyan kasi mas maganda natatanggal ang mga toxins sa katawan. Ang pawis natin isang way para ma-detoxify tayo. At isa pa, ang pawis natin ay magandang ilabas kasi yan yung mga fats, yung mga lymphatics natin na kailangang ilabas talaga sa ating katawan. Gaganda rin ang inyong mga balat kapag kayo ay laging nag-exercise. Hindi lamang yung inner body, no? Yung sa ating blood circulation gumaganda. Mapapakiramdam mo pa after mong mag-exercise, di ba parang may lakas ka pa? Oh. Ayan po. So, hanggang sa muli, maraming salamat po, Dr. Cathy and Doc Box. At isama rin natin si Gary na ating kasama dito. Walang anuman po. Ayun. So, maraming salamat po sa inyong panonood at sana gawin nyo ito at paulit-ulitin na panoorin kung hindi nyo matandaan at para masundan nyo palagi ang mga exercises na ito. Hanggang sa muli, bantayan ang ating kalusugan upang ang sakit ay maiwasan.